Balikan po natin ang sitwasyon sa Bais Negros Oriental ilang oras na lang bago magsimula ang eleksyon. At naroon pa rin live si Ian Cruz. Ian? Yes, Pia, patuloy nga yung paghahanda ng mga electoral board gaya nung nakikita nyo dito sa ating likuran. Talagang naghahanda sila, kinakausap yung mga watchers dahil nga maya-maya lamang, Pia, darating na yung mga senior citizens at mga PWD dahil pwede na silang bumoto ng 5 a.m. Dito, Pia, sa buong Negros Oriental ay nasa 976,000 yung mga registered voters at itinuturing ito, Pia, na pang number 22 doon sa mga tinatawag na vote-rich province ng bansa. Mas nakakalamang naman ang bahagya ang bilang ng mga kababaihang botante sa mga lalaki at mga millennial. Ang may pinakamataas na porsyento ng mga botante ng buong probinsya noong eleksyon na 2022 umaabot ng mahigit 85% ng voter turnout. Dito naman sa Bais City kung saan tayo naroon, tinatayang 63,000 voters ng ang kanilang botante at noong election 2022, Pia, ay halos 83% yung kanilang voter turnout. Pia, sa ngayon ay malamig pa ang panahon dahil nga hindi pa sumisikat yung araw, pero ang nakikita natin na isa sa magiging challenge ay yung init ng panahon mamaya na ang magiging peak niyan ay nasa 32 degrees Celsius at ang heat index syempre mas mataas pa, below 40 degrees Celsius yung tinataya sa araw na ito. Kaya naman ang mga botante rito, syempre pinapayuhan, magdala sila ng mga payong at panangga sa init at syempre yung iba, lalo na yung mga senior citizen, kinakailangan magdala ng tubig para maibsan yung mararamdaman nilang init. At mula nga rito sa Negros Oriental, ako si Ian Cruz ng GMA Integrated News, dapat totoo para sa eleksyon 2025. Nako Ian, magandang paalala yan sa ating mga kapuso na boboto sa araw na ito. Kailangan may tubig, kailangan meron mga panangga sa init. Diyan ba, Ian, ay may naka-set up na halimbawa first aid center para dun sa mga mangangailangan ng paunang lunas? Yes, Pia, may mga mobile naman na umiikot din dito at syempre dito naman sa kanilang school, itong sa Bais City Pilot School, may mga teachers din na mga trained dito para magbigay ng mga first aid para doon sa mga mangangailangan. At syempre may mga setup din sila later on para nga doon sa mangangailangan ng pagpapa-BP at iba pang mga medical na atensyon dito, Pia. At Ian, balikan lang natin yung ulat, yung tungkol dun sa motorcycle rider na nahulihan ng pera. Meron na bang update sa sitwasyon niya? Yes, Pia, ang sinasabi sa atin ng Negros Oriental Police Provincial Office, yun nga talagang pinakawalan muna itong lalaking yan, Pia, dahil nga sinasabi nila na kailangan idaan muna sa kontrabigay ng COMELEC yung sitwasyon niya. At ito kasi, Pia, ang nahuli ito doon sa checkpoint dahil nga walang helmet at nung binuksan yung compartment ng kanyang motorsiklo ay doon nga nakita itong mga sobre na hindi lang mayroong sample ballots, may mga pera pa, may 500 peso at 100 peso bill. So sa ngayon, Pia, pending yung sitwasyon dyan dahil nga pinakawalan muna siya. Pero later on, kapag marami pang ebidensyang nakalap ang otoridad, syempre, ifa-file naman yan sa Commission on Election para mabigyan ng kaparusahan itong lalaking ito kung talagang siya ba talaga ay nagplano na bumili ng mga boto doon sa kanilang bayan, Pia. Alright, maraming salamat, Ian Cruz.